day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. And in your presence, all our fears are washed away. 'Cause when we see you, we find strength to face the day. In your presence, all our fears are washed away, washed away. Hosanna, Hosanna, you are the God who saves us, worthy of all our praises. Hosanna, come have your way among us. Welcome you in, Lord Jesus. Come have your way among We continue to worship you, God, in this place. We thank you, Lord. We thank you, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship you, God. This alabaster jar is all I have of her. I break it at your feet, Lord. It's less than you
church. Let's continue to worship the Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy mo, Panginoong paggabay sa bawat isang naririto, Panginoon. Patuloy kaming nakatayo, Lord, dahil sa iyong pangalan, sa iyong kabutihan, O Lord. You're worthy to be praised, O God. Oh God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Let's continue singing. Holy, yes, God, you are worthy, worthy is the Lord. You're worthy, God. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Come on, shout that so resound is worthy. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. You're worthy, 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 you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy, you are worthy, worthy is the Lord. Worthy, 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 you are worthy, worthy is the Lord. Here I am, every heart for your glory. Take me. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na kami nakatayo, Panginoon, umaawit, Lord. Let's continue to worship the Lord in this place. Salamat, Lord, sa pagsama mo, Panginoon, Lord, mula sa aming buhay, Panginoon. Naalay, Panginoon, para sa iyo, Lord. Let's continue to search our hearts. What more can we offer to you, Lord? Ano pa, Panginoon, yung gusto mong ibigay namin sa iyo, O Diyos? Ano pang mga bagay, Panginoon, ang nais naming ihandog sa inyong mga paanan, Panginoon? You offer your light to us, God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, God. Let's continue to worship the Lord. Here I am, take me. Yes, God. As an offering. Here I am, giving.
word, Lord. We are more than conqueror, Lord. In the season, Panginoon, we are in, Panginoon, because we are victorious. We are in triumph in your name, Panginoon Jesus. We give you back all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ayan. Hirap sundan, no? Pero manatili po tayo sa presensya ng Panginoon, sa kanyang amazing presence. So, Lord, thank you for your holy presence today. Yan. Dumako na po tayo sa ating pagbibigay at nung tayo po ay ginawa ng Panginoon, binigyan na tayo ng gagawin. At yun po ay to steward His creation. Nagkaroon tayo ng responsibility to use His creation wisely and take care of the things He has made. So, sa ating pong act of tithing, it is a biblical stewardship of our resources o yung ating mga pinagkukunan. Yan, yung ating mga trabaho, may it be trabaho, ang ating businesses. Ayan po ay isang biblical way of our stewardship pag tayo po ay nagta-tithe. Ayan. Dahil yung tithing natin involves giving at a tenth of one's income. Yan, yung 10% daw po ng anumang ating tinatangkilik ay ating ibinibigay. Yan. So, giving, whether it be money, possessions, or time, is to advance the kingdom of God and bless others in need. And stewardship po and generosity are not the same thing. So, magkaiba po yan. Stewardship is about managing everything that is entrusted to us, and generosity is giving away a portion of what's been entrusted to us. So, generosity po is part of stewardship. But it is only of one many decision a steward must make. So, bilang steward po ng resources na ibinigay sa atin ng Panginoon, tayo po ay may personal decision to be generous sa ating pagbibigay o hindi. Yan. Binigay na po ng Panginoon sa atin yan. Ang tanging hiningi na responsibility sa atin ng Panginoon is to give. So it is for us to decide kung ibibigay natin ng may pag-uumapaw na pagbibigay sa Panginoon. Lagi po natin tandaan, sabi nga sa inawit natin kanina, anuman pong nilalaman ng ating pagbibigay sa Panginoon, it's less than He deserve. Pero tinitingnan ng Panginoon yung puso po natin sa pagbibigay. Amen. Let us pray. Lord, we thank you for salamat Panginoon for entrusting us every thing that we have, our finances, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, for giving us a generous heart na hindi mo deserve lahat ng maibibigay namin, Panginoon. But everything we can give, Lord, tanggapin niyo po ng inyong buong puso, maging mabangong samyunawa ito sa inyong kaharian, Panginoon. We thank you, Lord. We bring back all the glory and praises to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. We can now give. Sa kanilang Sunday school. Good morning, church! Good morning! Good morning, everyone. So, na-feel niyo ba yung presence kanina, no, during the praise and worship? Iba talaga yung feeling kapag nandito tayo sa church. Iba yung recharge, iba yung feeling na binibigay sa atin as we glorify the Lord. And,
nagpapasalamat din tayo as pag ginagamit tayo ni Lord as blessing, as we offer ourselves to the Lord. Talaga nakaka-bless na gawin din tayong instrument ni Lord to be a blessing to others, di ba? And masabi ng ibang tao sa atin na thank you for using or being there for me. Ayan, and so, in this church, hindi ko masasabing good morning church, but good morning Cornerstone family kasi nandito tayo para sa isa't isa. Okay? And sa pagpapasalamat kay Lord, let us continue doing that through our services na meron tayo every Thursday. So sa mga hindi po makakapunta every Sunday, meron po tayong service every Thursday, 5 p.m. dito pa rin po sa church natin. Alam natin, in the middle of the week, kailangan nating makita pa rin si Lord and feeling natin kailangan natin mag-recharge. Let's come here dito sa church every Thursday. Okay? And meron pa rin po tayong Sunday service every 10 a.m. and also 5 p.m. service. And also, we have prayer night, 6 p.m. at Emam's Garden. And also, we would like to welcome yung bago po nating attendees today, si Ma'am Jennifer A. Malipot. Let us welcome her. Please stand to be recognized. Welcome po sa Cornerstone Marikina. Welcome po. And if ever you're interested to join sa ating cell group, please approach po yung ating mga leaders. Meron din po sa likod. They're very they will extend or stretch their schedules for you. Sila yung mag-a-adjust sa schedule nyo. Ganun sila ka-flexible, yung mga leaders natin. Okay? They're very approachable anytime. Okay? And lastly, ayan, hindi man tayo binayaan sa yung mga ibang talents, pero meron pa rin tayong, may binigay pa rin sa atin si Lord na way to serve Him. Tama? Di man tayo ganun kagaling kumanta, katulad ko, but binless tayo ni Lord ng ability to speak here in front. Kung meron pong may mga ganung talents like who wants to be an MC or an usher, please approach po Sister Marisa and Ate Avic po. Okay? So we have different ways to serve the Lord. So we welcome you all. Good morning po. And lastly, may I introduce our preacher for today, okay? An ideal man. Tama po ba? An ideal man, a husband, and also a great pastor in the church. Please welcome Pastor Anthony Conanan. May instruction po sa akin yung camera woman natin eh. Matras daw po ako, masyado daw pong ma-harsh yung ilaw. Amen. Thank you muli, Sister Ekay. And touch naman ako dun sa sinabi niya. But praise God, all glory to God. Pero may gusto na ako isang i-emphasize ngayong umaga na to. Pwede bang palakpakan natin yung nag-invite sa bago? Ayan. Bakit yung po yung na-emphasize? Dahil marami po tayong espasyo na pupunuin ngayon. And I just want to encourage each and every one of us that this is the time na sumubok muli sa ating mga kaibigan na baka pwede ka naman sumama sa akin kapag linggo. Amen? And I pray that the burden ng Panginoon sa pagsama at pag-akay ng mga kaluluwa para sa kanyang kaluwalhatian ay maging puso natin. Ano? Amen? Na patuloy tayong lumaki at lumago dito sa Cornerstone Marikina. This place ay hindi binigay sa atin para lang tayo maging komportable. I believe and I really believe at narinig ko mismo si Lord that the Lord will fill this with 1,000 souls. Sabi, isa yun sa mga pangako sa atin ng Panginoon. And hindi po yun mangyayari dahil sa mga leaders. Mangyayari po yun sa pagtutulungan po nating lahat. Amen po. Pagpalain po ng Diyos ang bawat isa. Bagong place para nakakapanibago mag-preach dito. Medyo mahaba na kayo. Mas hindi ko nakikita yung mga nasa likod. Pero pagpalain ng Diyos, siya'y napakabuti. Alam niyo pa, gusto kong simulan yung mensahe ko po ngayon sa isang kwento. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay nagtrabaho sa isang construction company. Wala si Henry dito eh. Ako po ay nagtrabaho sa construction company bago po ako mag full-time sa church. Ako po ay working full-time in the church for 11 years na. So nagamit ko lang po yung
nagamit ko lang po yung natapos ko ng 5 months. Ako yung nagtrabaho ng 2012 ng August at ako po yung nag-resign ng 2012 ng December. At ako po yung nag-full-time ng January ng 2013. So ako po ay working full-time in the church. At ako po yung nagkatrabaho sa isang construction company. Ang designation ko po nun is quality controller. Itong company na to ay maraming project. Kalat-kalat, meron sa BGC, meron sa Alabang, meron pa nga sa Cebu eh. And ang sistema ng kumpanya na to, para mas ma-manage nila yung maraming project, ay naglalagay sila ng tinatawag na PIC. Sino nakakalam ng ibig sabihin ng PIC? Marami, no? Person in charge, ang galing ni Ninang. Means person in charge. So ang ginagawa ng sistema ng kumpanya na to is every project they have PIC o person in charge para siya yung mamamahala sa lahat ng kailangan at kailangan gawin doon sa isang project. And technically, siya rin yung mananagot kung ano yung mangyayari doon sa project. Kung sino yung mga taong nandun, siya yung responsible. And this month of April, bakit niyo po sinasabi yon? This month of April, ang tema po ng ating mga pag-uusapan ay tungkol po sa stewardship. Ewan ko nabanggit ni PK last busy, medyo aligaga last Sunday, medyo hindi ko napakinggan yung sermon ni PK. Pero we are talking about stewardship. And let's see what the definition ng stewardship. Sabi dito sa internet, hindi ko pala nalagay, no? The position and stewardship is meaning the position and duties of a steward, a person who acts as the surrogate of another or others, especially by managing property, financial affairs, and estate and etc. The responsible overseeing and protection considered worth caring for and preserving. Sa Tagalog na lang, masabi, dalawa ba yung PA, yung definition naman lalim. Sa Tagalog, tagapamahala o tagapag-alaga. Ayan, parang bigla kayo nakita, naiintindihan ko na. Parang binasa ko, hindi nyo naiintindihan. Yon, sa Tagalog po, tagapamahala o tagapag-alaga. In the church, sa simbahan, madalas kapag napag-uusapan natin yung salitang stewardship, ang lagi lang pumapasok sa ating isip ay kaperahan. Laging stewardship, ang dapat lang natin i-manage ng maganda ay yung ating kaperahan. Pero sa salita ng Diyos, it's more than that. Sa salita ng Diyos, stewardship is more than managing money. Part lang yon. At alam nyo, many problems na nararanasan natin ngayon ay bunga ng hindi magandang pamamahala. Diba? Batuhan ngayon sa internet, sinisisi yung gobyerno kasi sila yung tinilaga upang mamahala ng resources ng ating bansa. And maraming problema ang nangyayari because mali yung pamamahala. Maraming problemang nag-a-arise dahil merong maling pamamahala. And if we fail to know, we know we will fail. Kapag hindi natin nalaman o naunawaan ng isang bagay, hindi natin lubos itong magagamit. Kapag bumili ka ng cellphone, kunyari bumili ka ng iPhone 15 Pro Max, no? Bumili ka ng isang magandang cellphone, napakamahal, pero hindi mo siya kayang gamitin, ginagamit mo lang siya pang text. Hindi mo nga in-install ng Facebook at saka mga social media account. Ginamit mo lang siya pang text at pang tawag. Sayang! Kasi hindi mo nagagamit yung fully potential nung binili mo because you don't have knowledge on how to use it. Same with stewardship. Marami tayong nagiging pagkakamali pagdating sa stewardship when we don't know what really the Word of God says about stewardship. So ngayon, medyo kukuha tayo ng medyo malalim na meaning ng stewardship and what really the Bible says about stewardship. Handa na ba kayo? Amen. Masyado kayong tahimik. Alam niyo ba na meron pinapamahala sa atin ng Diyos? Sa lahat ng meron ka ngayon, pinapamahala lang yan sa'yo ng Diyos. Kaya sabi mo, hindi, pinaghirapan ko to. Hindi, pinapamahala lang sa'yo yan. Hindi, nagpapagod ako, nagpakapuyat ako dito, ako nag-acquire nito. No. Pinapamahala lang sa'yo ng Diyos yan. Wala kang pagmamayari ngayon na pwede mong ipagmagyabang sa Diyos. Amen. And alam nyo, dahil may pinapamahala sa atin ng Diyos, the question is, are we being a good steward
of what God has bestowed on us. Ang lalim naman nun. Sorry po. Yung binigay sa atin ng Panginoon. Or worst, do we take part sa mga pinapagawa sa atin ni Lord? Yung pa isa. Ang worst stewardship, yung meron tayo, pinapahalagahan ba natin? O pinapamahalaan ba natin ng maayos? Or ang pinaka-worst pa, ayaw nating mamahala doon sa mga pinapamahala sa atin ng Diyos. We only want the good things that God has given us. Pero kapag medyo nahihirapan na tayo, ayaw na natin. Like pagsasakripisyo sa simbahan, paglilingkod sa simbahan, pagpunta sa simbahan, ayaw natin we take part on that stewardship. Why? Baka paglilinis lang dito sa church, ayaw natin. Why? Because mahirap yun eh. We only want the blessing, but we don't want the sacrifice that comes with it. Amen. Sabi ni PM, masyado ka naman naninermon, PA. Hindi po ako, pasensya na po. Amen. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo ngayon na may assignment tayo kay Lord. Kaya sabihin po natin sa mga katabi natin, tapik-tapikin nyo, baka may nakakatulog, tapik-tapikin nyo, sabihin nyo po sa katabi natin, you are in charge. You are in charge. And that's the title of my message today. Ang main text na pagmumula ng ating mensahe is sa Genesis chapter 1 verse 26 to 28. Sino na po nakabala ng Genesis chapter 1? Sigurado ako most of you nabasa nyo na yung Genesis chapter 1 dahil laging doon nagsisimula yung pagbabasa ng Bible. Kadalasan doon una, syempre gaganahan ka pa noon, una pa lang, tapos verse 26 to 28. Kaya sigurado ako nabasa mo na tong message na to. Sa kalagitnaan ka lang mga mahihinto, siguro makapagdating ng Genesis, mga Exodus, mga gano'n. Pero pag Genesis, medyo nababasa pa yan eh. O minsan kalagitnaan niya lang ng Genesis, nahihinto na. Pero for sure ako, Genesis chapter 1, nabasa ng lahat. Amen? Basahin natin ng malakas. Pwede ba tayong tumayo? Bigyan natin ng paggalang yung salita ng Diyos. 1, 2, 3, go. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o ilap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. At kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na sa ibabaw ng lupa. Pagpalain ang salita ng Diyos, tayo ay manalangin. Heavenly Father, we just want to honor you, Lord. Pagpalain mo po ang iyong salita, Panginoon. I pray, Lord God, na ang bawat puso ay bukas na makikinig sa sinasabi mo. Oh, dear Holy Spirit, come and let the Spirit of truth and revelation be released upon this place, Panginoon. That we will not only have, Lord God, a knowledge, but we will have an encounter with your word, Panginoon. I pray, Panginoon, na maging mabunga, Panginoon, ang bawat salita at bawat buto ng salita na matatanim ngayon sa puso ng bawat isa. Lord God, I pray for your fire to consume each and every one of us, Panginoon, that we will not leave this place, Lord God, not being transformed by your power and by your presence and by your word, Panginoon. We declare, Lord God, yung kabutihan mo, we declare your power in this place. Come move, Lord, come move upon this place, God, and we honor you and we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maaari na po kayo makaupo. Pero may gusto pa po akong isang basahing version. Isa din to sa mga paborito kong version na version ng The Message. Babasahin ko na lang po, hindi ko na po kayo papatayuin. But you can flash it. Thank you. God spoke, let us make human beings in our image, make them reflecting our nature, so they can be responsible for the fish in the sea, the birds in the air, the cattle, and yes, earth itself, and every animal that moves on the earth, on the face of the earth. God created human beings. He created them God-like, reflecting God's nature. He created them male and female. God blessed them. Prosper, reproduce, fill earth, take charge. Kaya ito yung binasa kong version. Sabi dito, take charge. Be responsible for fish in the sea, birds in the air, for every living thing that moves on the face of the earth. Amen. Alam niyo po, Genesis chapter 1, alam naman natin, in the beginning. In the beginning. So, Genesis chapter 1 is the start of the Bible. Ito yung sinimulan kung paano gawin yung mundo, tao, lahat ng nakikita natin, the creation. This is where the creation has been spoke about by God. At dito natin mababasa kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo na to.
And madalas, hindi ito na ibibigay na mensahe. No? We only preach this message kapag dadaanan lang. But gusto ko mag-focus ngayon dito. And what's really the connect of stewardship with this verse? Kung maaalala nyo yung mga preaching ko, kung meron po kayong matatandaan, meron po akong tinuro dito sa inyo na the principle of purse of law of mention pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po yung unang salita na unang binanggit sa salita ng Diyos. Madalas sa Genesis po natin nakikita yon. But today, gusto ko pong ipakita how stewardship ay nag-uugat sa mismong pagkakalalang natin. It's part of being who we are in God. At meron po akong, para mas madali nyo matandaan yung mensahe at mga points ko, nilagyan ko po ng acronym. Ang tawag ko po dito is the data, D-A-T-A, of stewardship. And the first D is the design. The design, what is the design of stewardship? Basahin natin sa verse 26. Ang sabi dito sa verse 26, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan. Sinabi ng Diyos, ayon sa ating larawan, likhain natin yung tao. Ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. And I just want to say to you na ang disenyo ng stewardship ay nag-uugat na tayo ay nilalang ng Diyos na kanyang kawangis. Dahil walang ibang makakapangalaga o makakapamahala sa lahat ng ginawa ng Diyos kundi yung kawangis niya. Imagine this, kung ginawa mo yung isang bagay at wala kang ibang matuturuan, di ba hindi naman nila kayang gawin yung ibang bagay na yun eh. Ikaw lang yung makakagawa nun. Ikaw lang yung mas nakakaalam. Parang sa mga magulang, kayo yung mas nakakakilala sa mga anak niyo kasi kayo gumawa nun eh. Di ba? Mas madalas, ang mga magulang naman talaga ang nakakakilala sa mga anak. Ganon din si Lord. The design of stewardship is God created us in His image so we can function sa pamamahala. So, ito po yung design. Ang design ni Lord, tayong mga tao ang mamamahala sa lahat ng ginawa niya. Ano po lahat ng ginawa niya? Hayop. Di ba sabi nga dito, hayop, mga ibon. Pero, alam naman natin that design are we functioning on that design? So, kailangan nating maunawaan for really us na maunawaan what really is stewardship, kung paano nga pa maging mabuting steward and what the Bible says about stewardship, is maunawaan natin, disenyo pala ng Diyos na ako ay mamahala. Ngayon, merong mindset that really breaks stewardship, and that is the mindset of poverty, the victim mentality. Bakit? Sabi mo, hindi, mahirap lang ako, wala akong karapatang mamahala. No. Pagdating sa salita ng Diyos, wala pong estado. Every one of us has been given a capacity to manage something. Kung ano yung meron ka ngayon, that's your responsibility na i-manage. Pero kailangan mo ding maunawaan that it's more than those things, those material things, ang stewardship. Kagaya nung sinabi ni Ekay kanina, kamusta ba ang pag-manage nyo ng inyong mga talento, the gifts that God has for you. Baka iniupo mo lang sa isang tabi, pero alam mong kaya mong gawin yung isang bagay. Alam mo, kaya ko yung ginagawa ni PA na yan, pero hindi ka believe sa sarili mo. Hindi ka naniniwala that God can use you. And just want to tell you, God can use you. Walang sinisino si Lord. And that's the design of stewardship. Pangalawa naman po, the A sa ating data is the authority. The authority of stewardship. Basahin natin doon sa verse 28. Ang sabi doon, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamamahala nito. Ito po, sabi po ng Diyos, sabi niya ng Diyos sa tao, binibigyan ko kayo ng, mababasa niyo ba? Wala pala dyan. 28 sa 28. Sa 28.
Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng mga tao, lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So, we have to understand sa stewardship na hindi ka magiging steward kung walang nagbigay sa'yo nung papamahalaan mo. Medyo gumagalaw ako Gusto ko kayo makita. And I just want to point this because this is very powerful. Ang madalas sa atin, hindi tayo magkakaroon ng lakas ng loob to manage something because wala naman, di natin alam kung saan nanggagaling. Si Cap ay kapitan ng Barangay Concepcion 1. If Cap give me an authority na sabi ni Cap, PA, pumunta ka doon sa Barangay Concepcion 1 at sabihin mo doon sa mga tao doon na pinapalinis ko sa kanila tong simbahan. Kapag sinabi po ni Cap, the authority na binigay sa akin ni Cap ay i-honor ng mga tao doon. Why? Because Cap has an authority. And imagine this, God, who created everything, yung gumawa ng lahat ng nakikita natin dito sa mundo, yung gumawa ng lahat ng meron tayo, gave you the authority to manage those resources. And stewardship, hindi ka magiging mabuting steward kung di mo malalaman kung kanino nanggaling yung authority for you to steward. Those blessings that you have for now, maliit pa lang yan. Why? Because the authority that has given you ay palaki ng palaki. Sabi ni Lord, be fruitful, multiply. Naririnig pa natin si Lord doon? Ang utos pala sa atin ng authority natin ay maging malago, maging mabunga. And the authority ay hindi basta-basta yung authority na meron na nagbigay sa atin ng mandato. The authority is God Himself who created everything. Hindi natin lubos na maunawaan na magiging mabuting tagapamahala if hindi natin mauunawaan that the authority comes from God. At the same goes then na hindi tayo magiging mabuting steward kapag hindi natin kinilala si Lord na siya yung authority ng lahat. Kasi pag di natin kinilala si Lord, di okay lang magnakaw. Kasi, di okay lang na i-mismanage ko itong binigay sa akin ni Lord. Gagamitin ko to sa pagsusugal, gagamitin ko to sa kung saan-saan. Why? Because hindi mo kinikilala yung authority mo. Pero once you understand that yung income mo, the resources that you have, everything comes, the authority to manage it comes from God. Dapat ang bunga nun, fear of the Lord. Lord, tulungan mo ako kung paano mamanage to. Lord, tulungan mo ako kung paano gagawin ko sa mga pagpapala na binigay mo. Lord, gusto ko maging pagpapala. I know that this blessing is not for me only, but for the people around me. For the people to see that you are the God. Amen? And that authority, ang ating embrace, that God gave us the authority for steward everything. Pero alam nyo, nagka-problema, and doon tayo pupunta sa T. Nagkaroon ng, the next point is the taint of stewardship. Nagkaroon po ng dumi. Nagkaroon po ng corruption pagdating po sa design ni Lord pagdating sa stewardship. Paano po nangyari? In Genesis chapter 3, verse 22 to 24, ang sabi po dito, then the Lord God said, now, these human beings have become like one of us. Totoo naman, ginawa naman ni Lord. And have knowledge of what is good and evil. Ang nangyari po dito, kinain na nila yung bunga na sinasabi ni Lord, huwag nyo nang kainin. Kaya naging matalino yung mga tao, na alam nila yung tama at mali. And they must not be allowed to take fruit from the tree that gives life, eat it and live forever. The Lord God sent them out of the Garden of Eden and made them cultivate soil from which they had been formed. Then at the east side of the garden, He put living creatures and a flaming sword which turned in all direction. This was to keep anyone from coming near the tree that gives life. Nagkaroon po ng dumi yung disenyo ng Diyos. Paano po nagkaroon ng dumi? Nung nag-disobey po si Adam. Sinuway niya yung utos ng Panginoon. Sinuway niya yung authority. Nung pagsubay niya na yun, nagkadumi yung design ng Panginoon sa ating mga tao. Nasa Garden of Eden na tayo, imagine,
Garden of Eden is paradise where everything is there. Isa lang yung hindi pinapakain sa kanila, yung puno lang ng good and evil. Yung bunga ng puno ng good and evil. And because of that, because of sin, the design has been tainted. Nadumihan. Napatalsik yung mga tao sa Garden of Eden. Kaya tayo ngayon, noong mga panahon na yon, naging corrupt yung mindset ng mga tao, di ba? Imagine this, the resources na ginawa ng mga tao. Sino dito nakakalam nung istorya ng Tower of Babel? Imagine the story of Tower of Babel. Doon, di ba, yung mga tao, tainted na yung ano nila eh. Ang disenyo nila, akala nila, those resources is for them na maging kapantay ng Diyos. Kaya nila binuo yun para ma-reach daw nila yung langit. And imagine that, yung mga resources na meron, doon sa, siyempre may resources pa rin sa outside of Eden, pero twisted na yung mindset ng mga tao because of sin. Doon nagsimula yung pagiging selfish ng mga tao. Because of that corruption na nangyari, because of the sin that enters doon kay Adam and Eve, na-twist na yung disenyo ng Diyos pagdating sa stewardship. We steward not for the glory of God, but they steward because of their own selfish desire. And pagdating sa ating mga Kristiyano, yun yung pinapatay ng Diyos. Our own selfish desire. May tanong po ako sa inyo, when is the last time you blessed someone with your money that you have? Kahit hindi naman sinabing 5,000, hindi ko sinabing ganon. Kahit 20 pesos, pang merienda mo lang. It doesn't matter what the amount. But the question is, how abundant your heart is to bless someone. And amen, tahimik po tayong lahat. Yun po yung naging problema, nagkaroon ng dumi yung disenyo ng Diyos pagdating sa stewardship. Pero, the last point ng data of stewardship is meron pong sagot ang Diyos. Because God is so wise at alam niya yung mangyayari, nagkaroon po ng sagot ang Diyos. And the answer in stewardship, basahin po natin sa Romans chapter 5 verse 12 to 15. Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over those who had not sinned according to the likeness of the transgression of Adam, who is a type of him who was to come. But the free gift is not like the offense, for if by the one man's offense many died, much more the grace of God and the gift by the grace of one man, Jesus Christ, abounded to many. Jesus died on the cross and conquered death. Alam naman po natin, nung pumasok yung kasalanan sa mga tao, patay po tayo. Namatay po tayo sa Diyos dahil po tayo ay nagkaroon ng pagkakasala. Pero the answer po ni Lord pagdating po sa tainted na stewardship is Jesus came down here on earth. Kung sinasabi nyo, ang pagkakaunawa lang natin nung namatay ang Panginoong krus, nung inalay ng Panginoong Jesus yung buhay niya doon sa krus, ay para maligtas tayo sa ating mga kasalanan. It's more than that. Jesus died for our sins to restore the design of stewardship that has been tainted on Genesis. Wow! Nauunawaan niyo po ba yung kahalagahan? Naunawaan niyo po ba yung sakripisyo that God has given to us? Ngayon po, na-restore na po yung disenyo. That's why we have the authority, we have the mandate to multiply, to reproduce. Amen? Kaya po sa Matthew chapter 28, ano pong familiar na verse sa inyo sa Matthew chapter 28? All authority, Great Commission, all authority has been given to me. Go and make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. All authority has been given to Jesus because He conquered death.
It means that the authority ay wala na sa kaaway, wala na sa kasalanan, but on Jesus. And when we believe on Jesus, the authority has been restored. Wow! The authority to manage all those resources and even yung kaharian ng Diyos is nasa atin when we believe Jesus. That's why the mandate, the Great Commission is to go and make disciples of all nations. Is multiply. Parang sinasabi nila, magpakarami kayo. Ipalaganap niyo yung mabuting balita. So the kingdom of God will rise up and will rule. Amen. Gusto kong sabihin sa inyo that you are in charge to rule. Sabi mo, hindi, PA, ano lang ako, mababantao lang ako, wala akong karapatang mag-lead, wala akong karapatang mag-rule. There's no such thing to God. Walang maliit, walang malaki, walang mayaman, walang mahirap pagdating sa Diyos. You are in charge to rule. Ang tanong, are you taking it? Wow. I pray that the Holy Spirit will reveal to you this word. This data of stewardship. Ngayon, mas maninibago na kayo pagdating sa mga bagay na dumadating sa inyo. Lord, ang tatanong nyo na, Lord, paano ko ba ito gagamitin? Hindi tanong, Lord, ano bang bibiling ko? Ang tanong na ngayon, Lord, paano ko ba ito gagamitin? Lord, hindi ko sinasabing, huwag na kayong magpakasasa sa mga binibigay ng Panginoon sa inyo. Hindi yung design ni Lord. Ang design ni Lord, of course, you live a good life, a bountiful life, pero check your heart. Are you living for your own? Or habang tayo ay pinagpapala ng Diyos, mas nagiging pagpapala ba tayo sa iba? Amen? Even dito sa ating bagong tahanan, nag-ambag na ba kayo ng something for this place? Di ko sinasabing magbigay kayo ng kung ano-ano. But what I'm saying is, sige, wala akong pera maibibigay, pero gusto kong pupunta ako dito tuwing Sabado. Gusto ko ako yung magbo-volunteer na maglinis ng simbahan. Ken la? O kaya, sige, tutulong na lang ako dun sa ano, paano ba? Ibig sabihin, there's always a way. Lagi may paraan. Pero gusto ko pong tapusin po itong mensahe ko with one na sobrang nakakahangang karakter sa Bible. Sino po dito nakakakilala kay Joseph? Sabi, daming Joseph ha. Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer ay matatagpuan po doon sa, hindi po siya si Juan Tamad ha. Joseph the Dreamer, siya po ay matatagpuan. Isa po sa mga anak ni Jacob. Galing talaga yung mga mitas. Jacob, siya po ay sa mga paboritong anak ni Jacob. Siya po ay paboritong anak ni Jacob. And wala akong ibang karakter na maisip pagdating sa stewardship. How powerful, kung paano niya nilakaran yung stewardship ng Diyos sa buhay niya. Kung how he became good steward and how the Lord bring him. Sundan po natin yung kwento ni Joseph. Ano? Si Joseph po ay paboritong anak ni Jacob. So marami po silang magkakapatid. Yung mga tribo-tribo, nandun po yun, anak po ni Jacob yun. Pero walang tribe of Joseph sa tribo. Walang tribe of Joseph. Baka sabihin nyo, kasi po, ang naging tribe na po, yung mga anak ni Joseph na si Manasseh. Baka ma-theological error ako dito ha. Pero yun na po yun. Anak po ni Jacob. Si Joseph po ay nanaginip. May dalawa po siyang panaginip that points out na lahat ng mga kapatid niya ay yuyuko sa kanya. Bibilisan ko na lang po yung kwento ha. Tapos meron pa yung pangalawang panaginip na lahat ng kapatid niya ay yuyuko sa kanya at he will rule over yung kanyang mga kapatid pati yung kanyang tatay at nanay. Pero because of that, naghalit sa kanya yung mga kapatid niya kaya siya ay pinagtangkaan. Alam niyo ba yung the words, sabi dun, hindi ko nababasahin, pero yung sabi dun, the brother hates Jacob. Hindi lang po yun yung hate na galit. Alam niyo po ibig sabihin ng hate doon, ibig sabihin ng hate doon, yung gustong patayin, yung gustong mawala. Yung alam niyo, pag galit na galit ka, gusto mo, mawala ka na sana. Yun yung galit na yun. And that leads them to plot yung pagpatay kay Joseph. Sa mga nakakalam ng istorya, yun nga,
punta si Joseph dun sa disyerto, andun yung mga kapatid niya, pupuntahan niya yung mga kapatid niya, pinlano na ng mga kapatid, napapatayin siya. Ang unang plano is papatayin siya, tapos itatapon siya dun sa pit. Pero naawa si Ruben, sabi ni Ruben, wag, kasi gusto niya babalikan niya si Joseph, plano niya balikan. Ang sabi ni Ruben, hindi, wag natin patayin, itapon na lang siya natin dun sa pit. So tinapon siya sa balon o sa pit, at yun ang unang nangyari. So ang unang nangyari kay Joseph, tinapon siya sa pit. Tapos on the way, nung pabalik na yung mga kapatid niya, binenta na siya dun sa mga Egyptian, kaya hindi na siya nabalikan ni Ruben. Ay ganun po yung nangyari. So from there, nung binenta na siya sa mga Egyptian, so kinuha na siya ng mga Egyptian sa pit, dinala siya sa bahay ni Potiphar. Sa bahay ni Potiphar, doon siya ay naging tau-tauhan. Hindi pa po siya, tauhan pa lang siya noon ha. Pero Potiphar saw something on Joseph, yung katapatan niya kung how he steward everything. Kaya pinromote ni Potiphar si Joseph sa pinakamataas na kanyang mga trabahador. Na si Joseph na yung namamahala sa buong sambahayan ni Potiphar. Si Potiphar po, yung mga panahon na yon, siya po ay yung pinuno ng mga gwardiya ng paraon. So, kumbaga parang sa panahon natin ngayon, sa presidente natin, PSG. Siya yung pinuno ng PSG. Ayan, gano'n. So, pero ang nangyari po nun, alam naman po si Potiphar's wife, yung Potiphar's wife, hindi pinangalanan eh. Kasi walang kwenta yun eh. Hindi pinangalanan, yung Potiphar's wife, may gusto siya kay Joseph, kasi magandang lalaki daw si Joseph. So, ang nangyari, nakagusto siya, inakit niya, pero hindi naman pumatol si Joseph, pero pinalabas niya na si Joseph ay hahalayin siya. Kaya si Potiphar, pinakulong si Joseph. So imagine this, from pit, pero naging head siya ng household ni Potiphar. Ang sabi sa Bible, he is been a good steward nung sambahayan ni Potiphar. So ngayon, nung napatapon siya sa prison, na-promote siya ulit. Because he's been a good steward of what the prison leader na binigay kay Joseph. And because of that, doon sa kulungan, meron yung dalawang tauhan ng hari ay nakulong. Bad trip siguro yung hari, ganun. Pag bad trip yung hari, yung dalawang tauhan niya nakulong, nagkaroon ng dalawang panaginip. So ngayon, hindi ko nabibilisan ko na lang yung kwento, tinranslate ni Joseph yung panaginip ng dalawa. And yung isa nga nakabalik dun sa palasyo. So nung sa palasyo na, ngayon nagkaroon ng panaginip yung Pharaoh. Siyempre, Pharaoh hindi hari, Pharaoh pagdating sa Egypt, Pharaoh. So, nagkaroon ng panaginip yung Pharaoh, walang makapag-interpret. Ngayon, naalala nung tinulungan ni Joseph doon sa kulungan, na meron isang nakakulong na Hebreo o na Israelita doon na nakapag-interpret ng panaginip niya. Then Joseph interpret yung panaginip ng Pharaoh, and that leads them na si Joseph ang maging tagapamahala. Pangalawa sa Pharaoh. And because of that, yung famine, may nagkaroon ng famine, and doon na nagkaroon ng famine, yung Egypt lang yung may malaking reserba ng mga kanin, ng mga grain. Then, doon nagpunta yung mga kapatid niya. Tatapusin ko na po doon yung kwento because may gusto po ako ipunto. Imagine this. Madalas sinasabi lang natin, pagdating sa kwento ni Joseph, is how the Lord has been, siyempre, i-credit natin si Lord pagdating na kung paano siya dinala ni Lord from pit to Potiphar's house, to prison, to palace, kung paano siya pinaboran ni Lord. Lagi may favor si Lord eh. Pero gusto ko pong i-emphasize sa inyo that when you read those story, in-emphasize to ni Lord that because Joseph has been a good steward. Pause for a moment para maramdaman nyo. Joseph has been good steward despite of the circumstances that Joseph's in. Siya po ay naging tapat sa mga pinapagawa sa kanya. Whether it's little, whether it's big, Joseph's remain a good steward. Why I'm telling this to you? Kamusta po tayo bilang mananampalataya ng Diyos?
Hindi ko lang po kayo hinahamon na maging magbuting steward sa mga resources na binibigay ni Lord. Are we being a good steward of the good news that you receive from the Lord Jesus Christ? Come on. Are we being a good steward of the salvation that you receive from the Lord? Huwag po kayo matakot, di po ako malalaglag. But the question is, are we being faithful to those little things that God has asking us to do even people doesn't see it? Dahil gusto ko pong lawakan yung isip nyo. Nagtataka kayo why, siguro marami kayo nagtatanong, bakit yung tao na ito laging pinagpapala ng Diyos? Madalas we see the output. Madalas we see the outcome. We see the end of the story. But we don't know kung ano yung pinagdaanan nila. Pero I really believe that those people na pinagpapala ni Lord ngayon, nagsimula silang maging mabuting steward sa maliliit na bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Panginoon. They have been good steward doon sa pera na maliit. Lagi namin usapan ito ni Nadico, kailangan mong matutunan na mag-tithes. Ang tithes ng 1,000 ay 100. Ang tithes ng 100, 10. Parang mamat pa ata kami dito. Ang tithes ng 1 million, 100,000. Kung hindi mo kayang ibigay yung tithes na 100 pagdating sa 1,000, kung hindi mo kayang i-tithes yung 1,000 pagdating sa 10,000 mong kita, hindi mo kayang mag-tithes pagdating ng 1 million na ibinigay sa'yo ni Lord. Why? Hindi mo ka kayang ibigay ito. 1,000 na nga lang ita-tithes mo, hindi mo pa kayang ibigay. Tapos sasabihin mo, Lord, bigyan mo ako ng 1,000,000. We ask God for 1,000,000 when we don't want to tithe for 1,000 pesos. The question, are we being good steward with that kind of mentality? No. Imagine this si Joseph. Doon sa pit, kay Potiphar, naging tapat siya, na-promote siya. God has favored him. Kahit na pinakulong siya, inakusahan siya, gumagawa yung kaaway na paraan eh. Pero, sa prison pa rin, pinagpala siya. The Lord has favored him hanggang marating siya sa palasyo. Imagine, Egypt during that time is the one of the most powerful country nung panahon na yon. And imagine this, Joseph, hindi pa nga siya Egyptian eh. Siya po ay Israelita, but he became the second in command pagdating sa bansang Egypt. At alam niyo po ang maganda pa doon? Because of good stewardship of Joseph, the remnant and the plans of God have been nailigtas. Bakit? Ang plano ni Lord, sabi niya kay Abraham, ang sabi kay Abraham, you will multiply. Yung lahi ni Abraham mag-multiply. Eh, yung panahon na yun, ang natitira na lang sila Jacob. Only few. Di ba? But imagine this, because of good stewardship, the plan of God ay natupad. Imagine this. Because of stewardship, the power of God has been displayed. Yun po yung gusto ko matutunan natin ngayong hapon na to. Let's become a good steward of what God has for us. It's more than money. It's everything. Can I invite you all to stand as I invite the worship team? I really pray that the data of stewardship ang tumanim sa ating mga puso, the design, because it will lead us to understand what stewardship is. Pero gusto ko pong hamunin ng bawat isa ngayon. Gusto ko po kayong hamunin. And I just want to give you an opportunity to talk to God. If you feel that you fail, the Lord, sorry, hindi nga ako naging mabuting steward ng mga binigay mo sa akin. I can feel the heart of God today, that God wants to say to you, you can restart. Pwede ka magsimula ulit. From now on, what I will give to you, you will have a different perspective. You will have my heart
with all those things that I will bless you with. Sa ipapamahala ko sa iyo. You are in charge. Cornerstone Marikina, you are in charge with many great things. But I just want to take this opportunity. Maluwag po yung altar ngayon. Hindi po ako magpe-pray ng bawat isa, but I just want you to come to God and say, Lord, tulungan mo ako to be a good steward, Lord God, sa lahat ng mga bagay. I just want to open this altar for you to commit to God. Lord, here I am. Sa lahat ng mga ibibigay mo pa sa akin, Panginoon, I want to be a good steward. Lord, the salvation that I have, look at the good news that I have, the love that I've been receiving, look at the restoration that I have. Look at kung di ako naging mabuting steward ng mga panahon na yon, Panginoon, this is the time, Lord, I just want, Lord, to come to you and say, Lord, here I am, Lord. Not by my might, not by my power, but by your Spirit, Lord God, here I am for you to be renewed. And I pray, Lord God, that every resources that will be poured out in this place, Lord God, that everybody in this place will be a good steward. I know you will see it because the Lord is so good. You can begin now to talk to God. There's forgiveness, there's restoration upon this place. I really felt it. God is in this place. Here I am, take me as in all. Yes, Lord. Yes, God. And here I am, here, yes, Lord. Every heartbeat for your glory, yes, Lord. Here I am, take me as an offering. Here I am, giving. Lord, here I am, Lord. Oh, here I am, God. Here I am, Lord. Here I am. Take me as an offering. Lord, here I am, giving every heartbeat for your glory. I really felt this. Sinasabi ng Panginoon ngayon, I want to restore you. I want to restore your heart. I want to restore what the enemy has been stolen to you and to your family. Yung mga nawala, God is restoring it. But God is changing your heart right now. He's changing your heart, saying, that you will have the heart of Joseph, of being a good steward. And I pray for the anointing of Joseph in this place, that you will be a good steward, that you will begin to prosper and be more prosperous, because you will be a blessing to other people. And I just want to give you time just to talk to God a few minutes. I challenge you to recommit yourself to God and say, Lord, nandito ako muli, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat
Salamat sa pag-asa. Salamat sa restoration. Salamat sa bagong panimula, Panginoon. Salamat for the fresh anointing, God. Salamat for the fresh resources. Lord, salamat sa pagbabago ng aking puso, Panginoon. Oh, come. Shakara Pasera. are powerful. You are powerful to change us, Lord. You are powerful to transform us. You are powerful to renew our mind. And I just want to declare that there will be a renewing of mind today in the name of Jesus Christ. You are now commissioned to be a good steward. Favor after favor will be released upon this church in the name of Jesus Christ. Favor on the businesses, favor on every family, favor on the job, favor sa pag-aaral, favor sa pagkakaisa ng pamilya. In Jesus' name, Shakarabase. Yes. Lord, I pray that you will just continue, Lord God, to move sa buhay ng bawat isa. Just want to declare the Spirit
and the anointing of Joseph in this place. That from now on you will become to dream. You will begin to dream. Not the dream that is selfish, but the dream that comes from God. And you will become the solution of the problem that your friends or your family are facing. You have the anointing of Joseph that you will be a good steward, favor after favor. That wherever you are, ano man yung pinagdadaanan mo, nasa ka man lugar, nasa kaginhawaan, o nasa pagkukulang, God's favor is on you. Because you have been a good steward. I decree and declare that every one of us will be faithful in little and we will be faithful in much. Lord, we thank you, God. Thank you, Lord, for your message. Lord, God, now, can we just all say this, Lord, we take charge. We take charge, Lord. Come on, say it. We take charge, Lord. Lord, we take charge of whatever that you have given to us. We take charge. Yes, Lord, we take charge. Let's lift our hands. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Can we give God all the glory? All glory to you, God! Hallelujah! Amen and amen and amen and amen. Come on, give God! You're worthy, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. The Lord bless you po. Salamat po. You can pray for one another. Be a blessing. Magpanalanginan po tayo. Pwede po ba ako mag-request? Can you find even one person that you will pray for? Pwede po ba ako mag-request? Pwede po ba you find someone na ipagpe-pray mo ngayon bago ka umalis? Thank you po. Yes, Lord.